ang ating Panginoong Diyos upang sa ganon ay makita natin na ang mga bagay na nangyayari sa atin, bagamat kuminsan ay may pagsubok, lalo higit may sakripisyo, pero hindi ito nawawala ng kabuluhan. Kaya ang ating pong pagbubulay-bulay, a life of sacrifice, isang buhay ng pagsasakripisyo. At para po ito sa inyo. Kasi sabi ko, atin daw pong tingnan o isipin, okay? Ilarawan sa ating mga isipan na may mga pagkakataon nawawalay sa mga anak, pero ang maganda may pag-asa pa rin naman pong makita natin muli ang ating mga mahal sa buhay. Ngunit paano kaya kung sa paglisan natin ay andoon yung katotohanan na malamang sa hindi ay hindi na natin makita muli ang ating mga mahal sa buhay. So ito po ay patungkol sa buhay ng isang lingkod ng Diyos, isang misyonero. At ako'y naniniwala mga kapatid, kayo na nasa ibayong dagat, mga misyonero. At may mga bagay pong ipinapagawa ang Panginoon sa inyo, sakripisyo. Alam ko, sakripisyo yung pagkawalay sa pamilya. O hindi po lahat ay merong ganoong kakayanan para sila ay mawalay. Ako po ay nagkaroon ng isang pinsan. Sabi niya, first time niya mag-abroad ay talagang malungkot na malungkot na malungkot daw siya doon sa kanyang tinutuluyan. Kasi nga, first time eh. Kaya sabi niya, it took him months para makarecover o mawala yung kanyang homesickness. At ako'y naniniwala, marami sa inyo, sanay na, pero still, iba pa rin yung alam natin na kasama natin ang ating pamilya. Mapalad po yung ilang mga nag-a-abroad, na bagamat sila nagtatrabaho, pero kasama naman nila yung kanilang pamilya. Pero para po dun sa nawawalay, alam natin, iba yung kalungkutan na kanilang nadarama. Okay, sige po, patuloy po tayo. Yan. So, ito po ay muli patungkol sa isang lingkod ng Diyos, isang misyonero na ang pangalan ay si Adoniram Judson. Okay? Siya po ay isang misyonero at noong mga nakaraang buwan, napag-aralan na rin po natin ang ilang bagay patungkol sa kanya. Okay? Kaya muli natin tingnan ano ba itong mga bagay na kanyang pinagdaanan habang siya po ay patuloy na sumusunod sa kalooban ng Diyos para sa kanya. Si Adoniram ay pinanganak po noong 1788 at siya po ay naging bahagi ng unang mga misyonero doon po sa Asia o dito sa Asia. Hindi pala doon, nasa Asia nga pala ako. Okay. At siya, ang kanya pong missionary career ay particularly nakapokus po sa Burma. Sa ating pong kapanahunan, wala na yung bansang Burma sapagkat naging Myanmar na ang tawag sa kanila. Okay. Siya po ay dumaan sa mga pagsubok at kasama na po dito ang 17 buwang pagkakabilanggo. Okay? At doon sa panahong iyon ay nawala po. Sabihin, kinuha na ng Panginoon ang kanyang unang asawa, si Anne. So sinabi diyan una, so ibig sabihin hindi lang naging isa yung asawa niya. At siya po ay nagkaroon ng 3 anak. Ngunit kahit siya po ay nabilanggo ng 18 months, nagawa naman po niya na isalin ang Biblia sa salitang Burmese. Okay? At dahil sa kanyang pagkakasaling ito, marami po ang nakakilala sa ating Panginoon. So iba po talaga kapag ang binabasa mong salita ng Diyos ay nasa sarili mong wika eh. Kaya purihin ang Panginoon kasi tayo po dito sa Pilipinas, marami na pong translation ng Bible, kay hindi lang po Tagalog, merong Cebuano, merong Ilocano, may Kapampangan. So purihin ang Panginoon doon sa gawain iyon. At yun po ay nagawa ni Adoniram Judson habang siya po ay nakakulong. So parang iisipin natin bahagi ng Biblia, yung mga sulat ni Pablo ay kanyang
na isulat habang siya po ay nakabilanggo. So wala pong imposible na tayo po ay gamitin ng Panginoon anuman ang ating kalagayan. Okay? So, hindi po nawawala ng kabuluhan yung mga bagay na inaalaw ng Lord na ating pong maranasan. Kaya makulong man tayo, magkasakit man tayo, okay, na para bang nakakulong na rin tayo dahil wala tayong, kumbaga physically, nasa isang lugar lang tayo, wala tayong nagagawa. Ngunit, meron at merong kayang ipagawa ang Panginoon sa atin habang tayo patuloy na tumutupad sa kanyang kalooban. Okay? So, noong 1845 po, si Adoniram ay nagkaroon ng mahinang pangangatawan. Kalusugan, humina yung kanyang kalusugan. At kasama po ang kanyang ikalawang asawa na si Sarah at ang kanilang o yung kanyang naunang tatlong anak sa uh, kay Anne, kay yung kanyang unang asawa. Ang kanilang naging plano kailangan na pong lumisan. Umalis sa Burma at magpunta sa Amerika para makapag-aral yung kanilang mga anak. Okay? At habang sila ay naglalakbay, ito na may nakalulungkot biruin nyo, pauwi na ng Amerika galing sa Burma ay nawala naman yung kanyang pangalawang asawa. Okay? At nung pagdating niya ng Amerika, balo na naman si Adoniram sa ikalawang pagkakataon. So kaya nga, ah, habang siya ay nasa Amerika, si Judson ay naglakbay patungo ng Boston, papunta ng Philadelphia, mula Boston papunta ng Philadelphia, kasama ang isang doktor, si Dr. Gillette. Okay? Na itong Dr. Gillette na ito ay merong ginawang libro, may sinulat na libro at ito ay patungkol sa mga maikling istorya, short stories patungkol sa trippings, okay? Ni Fanny Forrester. Okay? So yon. So gumawa siya ng nagbigay pala siya ng libro kay Fanny Forrester. Nagaling kay Fanny Forrester. Sorry po. Okay. So nung binabasa ni Judson yung bahagi ng librong iyon, ay nakapagsalita siya na para bang nanghihinayang siya. Okay? Na yung isang tao na mayroong ganong katalinuhan ay sasayangin kay yung kanyang talento o yung kanyang kakayanan na ang sinusulat ay mga fiction lang. Pag sinabi kasi nating fiction ay hindi totoo. Okay? Likhang isip lang. Kaya sinabihan niya gusto niyang sabihan ito mismo, sabihin mismo kay tawag dito, kay nakalimutan ko yung pangalan. Doon kay Emily. Okay? So ang punto mga kapatid, sinabi ni Dr. Gillette, okay, parang Gillette na pang-ahit po. Okay, na makikilala niya o makikita niya uh, yung may akda na yon sapagkat siya ay nananatili sa kanyang bahay sa Philadelphia. At ang tunay na pangalan nung manunulat, pen name lang niya yung ginamit niya, ay Emily Chubak. Okay? So, nung nakita si Judson tsaka itong si Emily, para bang na nakapagpakumbaba, parang naibaba ni Judson, para bang nung nakita niya, siya mismo sa kanya sarili naramdaman niya na dapat siyang magpakababa. Okay? Na sapagkat nung nakita niya, okay, o nung naunawaan pala niya na kaya lamang nagsulat o napilitang magsulat ng mga fiction itong si Emily ay dahil gusto niyang takasan yung kanyang kahirapan. Okay? So ibig sabihin, para kahit papaano ay meron siyang kitain, makaahon siya sa kahirapan, so nagsulat siya ng mga fictions. Okay? At dahil doon, si Adoniram mismo
kanyang pinakiusapan si Emily na isulat niya yung tungkol doon sa kanyang asawa na kamamatay lang. Okay? So, yan, si Anne. Okay? So, ang punto mga kapatid, yun yung pasimula ng isang magandang love story. Okay? So, pumayag naman po din si Emily at habang sila ay nagkakaroon ng panahon na magkasama na ginagawa yung project, yung sabihin yung libro kasi nga parang autobiography. Okay, siyempre kinukonsulta ni Emily si Adoniram. So habang sila ay nag-uusap ay binulalas o hindi, binukas pala. Okay, binukas ni Emily ang kanyang pagkatao simula ng kanyang pagkabata. Okay. So na sinabi niya nang siya'y bata, meron siyang nabasa patungkol doon sa buhay ng unang asawa ni Judson, okay? Si Anne. At simula doon noon, merong naramdaman itong si Emily that magiging misyonero din siya balang araw. So yun yung nanatili sa isipan ni Emily nung isinusulat niya yung kwento ng ikalawang asawa ni Adoniram. Okay? So dahil doon na sinabi niya gusto rin niya maging misyonaryo, nabuo po ang isang romance okay, sa kanilang dalawa. Okay. At dumating yung panahon, June 1846, ay ikinasal po si Adoniram at si Emily. Dahil ang pasanin pa rin ni Adoniram ay yung gawain sa Burma at ang kanyang kalusugan ay humihina, nag-isip pa rin o nagbalak pa rin itong si Adoniram na bumalik pagkatapos po ang 9 na buwan. So inihanda niya yung kanyang sarili, siyempre kasama na si Emily na sila po ay pupunta babalik o si Adoniram babalik sa Burma at isasama na niya si Emily. Okay. Dahil sa kanyang kalusugan, sumagi na sa isipan ni Adoniram na malamang hindi na niya makita muli ang kanyang mga anak. Kaya noong July 10, 1846, ito po yung araw na ating inaalaala ngayon dahil ngayon ay July 10, 2024, ay gumawa po ng sulat itong si Adoniram sa kanyang mga anak. Unang sulat para po sa kanyang mga anak na lalaki. Siya po ay nagpaalam at sinabi po niya na kinabukasan siya po ay muling papalaot. Okay. At ang sabi niya sa kanyang sulat, many a time I shall look at your likenesses. So makikita niya yung larawan yung mga mukha ng kanyang mga anak at siya po ay sabi niya, I will weep over them. Siya po ay iiyak and pray that you may early become true Christian. So ang punto sa kanyang panalangin, nais niya na maging totoong Kristiyano ang kanyang mga anak. Kaya ang kanyang tagubilin, ibigin ninyo ang inyong kapatid na si George, okay? A brother, ibig sabihin dahil sa isang ibang nanay, okay? At yung kanilang uncle and auntie, okay, na si Newton. So, at ito yung magandang tagubilin niya eh. Manalangin kayo tuwing umaga at gabi. Di ba napakaganda na kapag sumusulat hindi lang puro kumustahan, kundi may tagubilin din. At ito yung magandang tagubilin. Okay? Manalangin kayo umaga at gabi. At ang sabi niya, pinapasabi ng inyong bagong mama, okay, ang kanyang pinaka
mainam na pag-ibig. The best love. Sabi niya, huwag niyo akong kakalimutan ng inyong ama na mapagmahal. A. Judson. Siyempre, bukod sa kanyang sulat sa kanyang mga anak na lalaki, may sulat din naman siya sa kanyang mga anak na babae. At ganoon din, dito sinabi niya, papalaot o babalik sa Burma kinabukasan ng tanghali. At nakikita niya muli yung mukha ng kanyang mga anak na maayos. Okay? At ang sabi niya, magdadala daw siya ng isa. Okay? I shall take one with me. So ibig sabihin, yung po'y larawan. Okay? And shall many a time look at it and weep over it. So parang habang ganun yung mga pinagdadala, pinagmamasdan nila yung larawan ng kanilang mga mahal at sila po ay naiiyak. Okay? At siya po ay nanalangin muli na sana itong kanyang mga anak na babae maging mga Kristiyano din. Pagmahalan din daw sila, mahalin din nila yung kanilang mga tiyahin, mga pinsan, na kung saan doon po sila nakatira. Okay? So, ibig sabihin, siyempre, iiwanan ni Adoniram, so itinagubili niya sa kanyang mga kapatid at doon nakatira yung kanyang mga anak na yon. Sabi rin niya muli sa kanyang mga anak na babae, manalangin kayo tuwing umaga at gabi at sana, sabi niya, magkita muli tayo dito sa lupa. At kung hindi man, magkita tayo sa langit. At magiging masaya tayo ng sama-sama. Ganda yung kanyang declaration, ano, na sila ay muling magsasama-sama. Okay? Sabi niya muli, nagpapaabot ng kanyang pagmamahal ang kanilang bagong mama at muli ito ang inyong mapagmahal na ama, si A. Judson. So mga kapatid, ito yung naging buhay ni Adoniram Judson. Na ibig sabihin, sa kabila ng kanyang mga ginagawa para sa ating Panginoon, marami po siyang sakripisyong pinagdaanan. Okay, siyempre yung pagkamatay ng kanyang dalawang naunang asawa at muli, siyempre alam naman natin yung trabaho ng misyonero, may mga time na kailangan mong iwanan ang inyong mga anak. So yan ang kanyang buhay. Kaya mga kapatid, katapos niyang gawin ang sulat na yon, 4 na taon pa pong nabuhay si Judson. At ang maganda, sa kanyang pagkamatay, sa kanyang naging gawain sa Burma, sa kabila ng kanyang pagsasakripisyo na mawalay sa kanyang mga anak, ang naging bunga, 7,000 mga Kristiyanong Burmese at mahigit 100 mga pastor. Kaya may sakripisyo, pero ang maganda, may bunga. Okay? Kaya purihin ang Panginoon sapagkat alam natin sa ating din pong buhay, may mga sakripisyos tayong pinagdaraanan sa ating paglilingkod sa ating Diyos. Ngunit lahat ng iyon, mga kapatid, hindi nawawala ng kabuluhan. Makita man natin ang bunga o hindi, ang mahalaga, ginawa natin kung ano ang ipinapagawa ng ating Panginoong Diyos sa ating buhay. Kaya mga kapatid, ano ba yung magandang bagay na makukuha natin dito sa buhay ni Adoniram Judson? Okay? Ang buhay ay malupit. Mali ata yung ano ko, malupit o harsh kasi. At ang sakripisyo ay napakalaki para sa mga nauunang misyonero, katulad ni Adoniram Judson. Okay? Ang tanong sa atin mga kapatid, tinawag ba tayo ng Diyos para i-give up ang anumang bagay para alang-alang sa Kanya? Okay. Meron ba tayong mga bagay na i-give up? Okay. Ating isinuko, okay, o ating inalis, okay, para lang sumunod sa Kanya. Ako po, siguro marami din pastor ganon. Okay. Noong una kasi, pagka magpapastor ka,
at tinawag ka, sabi, kailangan mo mag-resign sa trabaho. Okay? Para mag full-time ka. Okay? From PLD to job just to follow, okay, yung calling ni Lord. At dun sa mga bagay na yun, mga kapatid, doon ko naranasan yung kabutihan ng Panginoon. Marami po kaming sakripisyong pinagdaanan kasi alam naman ng marami sa atin kay kung gaano kalaki yung tinatanggap ng isang manggagawa kumpara sa ah, trabaho sa secular or sa private job. Pero sa lahat ng sakripisyong iyon, mga kapatid, doon naman namin naranasan ang kabutihan ng Diyos. Okay? Na yung aking apat na anak nakagraduate ng kolehiyo, tatlo sabay-sabay, okay? At hindi kami iniwan ni pinabayaan ng Panginoon. Kung paano ah namin na napagtagumpayan ng lahat ng yon ay lahat sa biyaya ng ating Panginoon. Okay? So mga kapatid, para sa atin, may mga bagay bang ipinapasuko ang ating Diyos para lamang tayo sumunod sa Kanya? Mapalad nga po yung mga workers ngayon kasi marami sa mga nagpapastor ngayon, meron na silang extra job. Okay? At alam nyo, katulad po si Bishop Pete, okay? Ito po, magkausap po kami madalas. Sabi niya, kailangan niya magtrabaho kasi ang bishop po ng GEMS walang sweldo. Okay? So kailangan niyang maghanap ng trabaho para suportahan yung kanyang sarili, suportahan yung kanyang pamilya sa kanilang mga pangangailangan. All because yun po yung kanilang paninindigan. Nasa GEMS, ang obispo walang support. Okay? Kaya kailangan niya maghanap. Kasi nga, meron siyang hawak na church. So, yung support na galing sa church, that would be enough. Sabi nga, parang sa kanila, sa kaisipan din ni Bishop Pitt, that's enough para sumuporta sa iyong pangangailangan. Pero syempre, iba pa rin kung meron kang extra job. So, kaya purihin ng Panginoon, ano man yung mga bagay na pinapasuko ng Diyos sa atin, hindi po ito magiging sakripisyo bagkos ito po ay magiging isang pagpapala sa atin. Kaya nga sabi ng talata, ito yung memory verse na, o hindi naman memory verse, ito po yung text na basihan ng gumawa nitong pagbubulay-bulay na ito. Sabi, kung iniibig daw natin ang ating mga anak na lalaki, anak na babae, nang higit kaysa sa ating Panginoon, ay hindi daw karapat-dapat na maging alagad niya. At kung atin daw pong tinatanggihan na tayo po ay napasanin yung ating cross at sumunod sa Kanya, sabi rin niya, you are not worthy, hindi tayo karapat-dapat na maging alagad ng ating Panginoon. Mga kapatid, uh, purihin ang Panginoon sapagkat tunay na hindi nawawala ng kabuluhan ang anumang bagay na ating isinusuko sa ating bilang katuparan o bilang pagsunod, okay, sa ating Panginoon. At naghanap po ako doon sa mga quotations ni Adoniram Judson at ito po yung aking pangwakas, okay, na magiging bahagi nitong devotion. Sabi niya, I never made the sacrifice. Hindi daw siya nagsakripisyo. Okay? Sabi nga niya, kung pag-uusapan daw po ang patungkol sa pagsasakripisyo, kung ating daw pong aalalahanin yung mga sakripisyong ginawa ng Panginoon para sa atin. Okay? Oh. Kumbaga, yung pagsasakripisyong ginawa ng Panginoon, iniwanan niya ang kanyang amang nasa langit, okay? At alam naman natin, hinubad ng Panginoong Hesus ang kanyang pagka-Diyos. At siya'y nabuhay dito sa lupa para sa atin. Okay? So, yan ang sinasabi ni Adoniram Judson. Nasabi ko, o nga, no? Hindi naman tayo, sabi niya, hindi siya iniisip niya, hindi ako nagsasakripisyo habang naalaala kasi niya yung sakripisyong ginawa ng Panginoon para sa kanya. So, ganun din po sa atin mga kapatid. Alam natin, hindi natin kayang higitan yung sakripisyong ginawa ng Panginoon Sus para sa atin. Kaya anuman po yung mga pagsubok, paghihirap na ating pinagdaraanan habang sumusunod sa Panginoon, hindi po
pagsasakripisyo, kundi let us count it all joy na isang uri ng paglilingkod natin sa hari ng mga hari. Meron pa po akong naalala, hindi ko lang nilagay dito. Sabi nga niya, kung tayo ay handang magsakripisyo para sumunod sa mga ipinapagawa ng mga nakatataas sa atin dito sa lupa, paano pa kaya kung ang nag-uutos sa atin ay ang dakilang hari na nasa kalangitan? Okay. Kasi di po ba maraming sa mga tao, kapag ka yung pinuno ng pamahalaan o yung nakatataas sa kanya nag-uutos, may mga sakripisyo tayong pinagdadaanan. What more para kay Adoniram kung ang nag-uutos na sa iyo ay ang hari ng mga hari at ang Panginoon ng mga Panginoon. Kaya mga kapatid, alam natin, life is not a bed of roses na simula nung tayo sumunod sa Panginoon. Hindi po lahat ng bahagi ng buhay natin maganda. Yes, may magaganda, pero dumarating ang times may mga sacrifices. Pero dahil ito po ay isang uri ng ating paglilingkod sa Panginoon, kakayanin natin ito. Sapagkat ang pinangahawakan natin, sabi ng Panginoon, hindi ko kayo iiwan, hindi ko kayo pababayaan. Yung pong salitang yon, kadugtong po yun doon sa Great Commission ng ating Panginoon. Okay? Dahil ang sabi niya, ako'y laging sa inyo hanggang sa dulo ng daigdig. Kaya mga kapatid, as we continue to follow our King of Kings and Lord of Lords, as we continue to fulfill His plans and His purposes for each and every one of us, there will be sacrifices. But the good thing is, hindi natin ito pinapasang mag-isa. Okay? Sapagkat kasama natin ang ating Panginoon. Di po ba doon sa Matthew 11:28, come to me, all you who labor and heavily laden, and I will give you rest. Learn from me, for my yoke is easy and my burden is light. So purihin ang Panginoon sa pagkakataon na kanyang ibinibigay sa atin para tumugon sa tawag ng paglilingkod. May pagsasakripisyo man o wala, may kagalakan tayong naglilingkod sa ating Panginoon. Di ba kaya ngayong kanta, I am happy in the service of the King. I am happy, oh so happy. There is peace within that nothing else can bring. In the service of the King. Yan mga kapatid, purihin ang Panginoon, dakilain ng Diyos sa buhay ni Adoniram Judson na isang buhay na punong-puno ng pagsasakripisyo, pero para sa kanya, hindi ito sakripisyo. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. 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 Sige po, kung Amen. meron pong time for a breakout room, pwede po natin itong gawin. Has God called upon you to give up anything for Him? O kung hindi man, pwede pong dito sa ating mismong platform. Hindi na tayo magbe-breakout room. Kung meron lang pong gustong mag-share. Meron bang bagay na ipinagawa ang Diyos sa atin na kailangan nating i-give up para lang tayo sumunod sa paglilingkod sa Kanya? Okay po. Turn over ko na po kay Pastor Rory. Kayo na po ang bahala sa mga susunod na bahagi ng ating gawain sa tanghali, sa umagang ito, hindi sa tanghali, sa araw na ito. Okay? Okay po, salamat po. At ako po ay muling naging bahagi ng inyong oras ng panalangin ng ngayong araw ng Miyerkules, July 10, 2024. Thank you po. Thank you po. Thank you din po, Pastor Paul. Sige po, i-ano ko na po kay Ate Finet yung pong pagiging ko, yung paglilid po. Kayo na po, Pastor Rory. Ano ko na po kay Ate Finet po. Ate Finet, maraming pong salamat.
Ayan po meron po isang meron po ba daw bagay na nais ng Diyos na ating isurrender o meron na tayong naisuko sa Kanya at ito ay patuloy na ah, nais na pinapagawa ng ating Panginoon sa ating buhay. Pwede po kayong magbahagi at pwede po ninyong i-share ito sa ating pong platform. And then si Ate Finet po ang maglilid po sa atin sa ating pong sharingan at sa prayer blast. Marami pong salamat. Amen. Sige po mga kapatid, tulad po ng ah, nas nabanggit ni Pastor Rory, this is our time for sharing po. If there's anything na nais po nating ibahagi, kung meron pong kung tayo po ay pinoprompt ng Holy Spirit na magbahagi ng atin pong mga naging karanasan, mga testimony sa kabutihan ng Panginoon through the years. Ito po yung ating panahon, wag po nating palampasin. Sabi nga ano ba yun? The opportunity comes knocking just once. So, wag po nating palalampasin ang pagkakataon na tayo po ay dinideklara natin yung mga ginawa ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Lalo na po yung mga panahon na talagang tayo ay nalalagay sa mga sitwasyon na yung kailangan nating mamili. We need to make a choice. Katulad nga po ni Adoniram na in obedience sa kalooban ng Panginoon. He needed to make a choice. So, ganun din po tayo. We are faced with making choices araw-araw. Hindi lang po minsan, madalas sa isang buong maghapon, napakarami nating mga choices, mga decisions na ginagawa. At i-share po natin kung paano po tayo ginagabayan ng ating Panginoon sa ating pong mga sa iba't ibang pamamaraan. Ayun. Sige po, you can just unmute yourself at this is the time na tayo po ay magbahagi ng atin pong mga karanasan. Meron po yatang, Pastor, meron po kayong chat? Kayo po? Ako po may chat nun yung pong ni Pastor, yung po ni Pastor Paul, yung kanyang Okay. reflection at Ayun. Okay, so nasa chat box po yung atin pong reflection at saka yung scripture. Kung meron po tayong, if the Holy Spirit is leading us to share po, say something dito po sa atin pong devotion, sharing sa umagang ito. Hindi po, anyone? Sino po ang nais mauna? Meron po tayong konting oras Ayun, o Flora. minuto. Ayun. Sige po, Sister Flora, go ahead po. Yun po yun, nung itatayo ko po yung chairs, I have to give up my money po. Although I did not use. Pero tinulungan po ako ng Lord kung nag-obey po ako. At naitayo naman po yung chairs. Yun lang po. Wow. Amen, amen. Praise God. Maraming salamat, Sister Flora.
for that sharing. Sige po, meron pa po, siguro isa pa po para before we go to our, that we have a few minutes left before we go to our prayer time. Pwede po siguro tayong mag-accommodate ng isang sharing pa. Meron pa pong nais mag-share, magbahagi. Meron pa po ba? So, maaaring yung mga sitwasyon hindi naman kailang kasing sabihin na natin yung katulad nung nangyari kay Adoniram na he had to parang kasi nung panahon nila napakahirap pa po ng 'di ba ng transportation na ba parang kapag ka umalis ka siguro yung paglalakbay mo lang abutin ka ng ilang araw o kaya ilang buwan lalo na kapag sa dagat by sea yung kanila pong transportation noon wala na mga aeroplano or maybe siguro kung meron man para dun lang sa mga talagang may kakayanan at and so nung time na yun talagang pag iniwan mo yung family mo talagang isipin mo na maaaring hindi ka na mga makakabalik. Syempre sa panahon natin ngayon, it may not be the case, but still marami tayong sakripisyo na kumbaga siguro nga hindi rin natin tinitingnan as a sacrifice comparing kung ikukumpara natin doon sa sacrifice, the ultimate sacrifice na ginawa ng ating Panginoon. Madalas nga po sabi natin, wala pa sa siguro kung ano man yung mga sakripisyo natin, wala pa sa kalingkingan. 'Di ba? Kung talagang alam natin yung buhay ng ating Panginoong Hesus, kung ano yung kanyang pinagdaanan. So, yun po yung nagbibigay na isang inspirasyon, encouragement sa atin that kung ang Panginoon nga, He was willing to give up His life, buhay, yung kanyang buhay. Iniwan niya ang kanyang trono sa langit to come down to earth to be with us. And yet, yung buhay niya ay kanyang inialay. So, talagang yun ay pinagpapasalamat natin sa ating Panginoon. But in ways that nararanasan din natin yung mga sitwasyon na kailangan meron tayong i-give up. Yun nga, 'di ba? Sabi doon sa verse, 'di ba? If you want to follow me, take up your cross. Deny yourself. Take up your Yes. cross. Sige. Ako. Ayan, si Nanay Conchita. Sige po, Nay. Yeah. Alam mo, nung nag-retire ako ng 2008, natapos ko, I was in my doctoral, naka-enroll ako and then almost done. Pero nung nakita ko ang sitwasyon na gano'n, yung mga classmate ko nagpatuloy sila, pero ako I chose kasi there is this ITS, Institute of Theological Studies, na nakita ko na nag-enroll ako doon. Nakita ko na mas mahalaga. At dito ko nga, nung natapos ko yung 3-year masteral, hindi ko natapos yung Bachelor of Ministry. Pero nung nagkaroon na ng open yung Masters in Ministry, sabi ni Pastor Joey, ay
okay na ako na sumali doon kasi uh, I am on my doctoral na nga pala sa education. So, in short, natapos ko yung 3-year course ng Masters in Ministry. And dito ay, sabi ko nga na nag-witness ako doon sa principal kong dati. You know, kasi natapos sila ng doctoral nila, no? PhD nila. Pero ako sabi ko, I am very proud. I am very happy to tell you that I am much happier dito sa aking Master of Ministry. Why? Sabi ko, kasi I am enjoying my readings, my sharing of the word of the Lord. Sabi ko ganyan sa kanila. Na mas masaya ako kasi sila mga doktor, sila DR, sila doktor. Sayang ka, umaganon sila sa akin. No, hindi, no, please don't think like that, sabi ko. Kasi I'm happier this time. Kasi ako nagagamit ako dito sa simbahan namin. Nagagamit ako na, if someone, kung walang umako na magsalita, if they invited the speaker and then the speaker cannot make it and then I try to pitch in, that I feel so happy because that way I say I am serving the Lord. And I am happier right now. I'm happier that here I am here at daybreak. Kasi dito, sabi ko, nagagamit ako ng Lord in my own little gift of talent that He has given me. Kaya Lord, sabi ko, yun ang aking prayer. Please don't take away the divine wisdom you have given me. And dito, siyempre, maraming sabi nga natin, sacrifices na yan. Kinakantsawan ako. Nakakantsawan ako, pero hindi ako nagpapakantsaw. Kinakantsawan ako ng mga classmate ko dati, pero hindi ako nagpapakantsaw. Basta I am so happy and tell them, I'm happier here dahil ako nagsisilbi ako sa Panginoon. Ayan. Yun ang sabi ko sa kanila. Hindi man ako natapos ng doctors in philosophy, pero dito, mas masaya ang maglingkod sa Panginoon. Thank you. Thank you. And that to me is very happy. You call it a sacrifice, but I will not say it's a sacrifice. It's my learning. It's my deeper learning of the word of the Lord that keeps me still with my relationship with Him. Yeah. Thank you. Thank you so much. Amen. Amen. Wow. What an encouraging testimony, sharing ng ating, syempre, ng ating nanay ng bayan, nanay ng daybreak. Yeah. Praise God po for your life, Nanay Conchita. You continue Thank to you. share with us ang inyo pong mga yung mga napakabutihan ng ating Panginoon sa inyo pong buhay. Okay, so sige po, time for our prayers. Sige po, Pastor Rory, go ahead po. O maaari pong meron pong sa oras pong ito, meron pong pinabibitaw ang ating pong Panginoon sa ating pong buhay upang makasunod sa Kanya. Merong nais na ipasuko ang ating Panginoon. This is the time also to surrender and to give it to our God and let the Holy Spirit manifest and minister in our life. Dahil maaaring pong sa ating pong trabaho, maaaring pong sa ating pong pamilya, katulad nga po ng teksto ng ating pong nabasa, kung sino mang mahal niyang higit kesa sa akin. Awa kung mahal natin ang ating pamilya, pero ang Panginoon ay nasa set aside. The Lord is calling us to surrender our life, to surrender our family, to surrender our job,
Sabi nga po, kung tayo lumapit sa akin yung mga nabibigatan na lubha, lumapit kayo at yung pamatok na aking ibigay ay magaan. So God is calling us to surrender in our life. Yun po ang nais din ibigay ng ating pong Panginoon o nais ipaalala ng ating Diyos, mga kapatid. Si Pastor Paul, mayroon po siya pang idadagdag patungkol po dito. So kanina po, nung nagsasalita si Ate Pinet, pumasok lang sa akin eh. Alam ko, nung lumabas tayo ng UMC, marami tayong give up na relationships. Di po ba? Kaya siyempre, marami tayong mga taong nakasama for so many years and yet, we have to give it up kasi meron tayong paninindigan. At alam ko, mahirap, pero lahat ng yon ay ginagawa natin bilang pagsunod sa kalooban ng Diyos sa atin. So, yun lang po pumasok sa akin kanina. Sabi nga, di ba, nung humiwalay tayo, meron kang ginigip, mga kaibigan mo, kung minsan hanggang ngayon, hindi ka kinikubo. And yet, masaya naman tayo sa ginagawa natin kasi alam natin, we're doing the will of God for us. Okay. Amen. So, yun lang po, mga kapatid. Sa iyo po, Ate Pinet. Amen and amen. So, praise God, and tayo po ngayon ay lumagay sa panahon ng pananalangin at hilingan po natin ang gabay, patnubay ng Banal na Espiritu to lead us, to teach us how to pray habang itinataas po natin sa ating Panginoon ang ating mga kahilingan sa panalangin. So, unahin na po natin ang ating mga kapatid na mayroong karamdaman. Those who are on our list on the screen. At kung mayroon pa mo tayong kakilala, alam na may karamdaman sa kasalukuyan at nangailangan ng kagalingan mula sa ating Panginoon, banggitin din po natin ang kanilang mga pangalan. Andito po ba si Sister Ophel? Ayun, Sister Ophel is listening, pero sa kasalukuyan po she's not feeling well. If I may share, she tried to go back to work since she came back to the UK from the Philippines, from yun nga, yung nangyari kay Brother Herman. But she did not feel well. She was not feeling well for a few days now. Kaya atin po siyang isama sa ating panalangin. Praise God po, at nakakasama pa rin natin siya dito sa daybreak despite po ng kanyang karamdaman. Itaas po natin siya sa ating Panginoon for healing, for God to let His miraculous and supernatural healing to flow upon Sister Ophel right now at yung iba pa po. So sige po, sa 1 minuto tayo pong lahat sama-sama at sabay-sabay po sa atin pong prayers for healing sa ating prayer blast. Hallelujah. Lord, maraming salamat po for this opportunity to privilege, O God, to pray to all our brothers and sisters who are sick. Lord, extend your hand, O God, open the heavens upon each one of them, Lord. Touch them, Lord, with your healing hand, Panginoon. Let your healing Itiglaran namin, Panginoon, Lord, we lift up to you lahat ng mga nasa aming prayer list, O God. At isama po namin, Panginoon, si Sister Ophel. Ang po yung tumor sa nasa ngayon, Panginoon, na tunay ang galing mo, Panginoon, nasa paniglang karamdaman. Lord, in the name of Jesus, galing nga ng ibigay mo sa buhay niya. hipuin mo, Panginoon, ang kanyang katawan mula ulo hanggang paa, Lord. At
kapatid. In Jesus' Daloy mo, name, we pray. Panginoon, ang Lord Jesus kapangyarihan at papagaling mo po sa kanya, Lord. In Jesus' name, we cancel, we Kung cast out mararamdaman niya ang any yes, signs and symptoms of ng cancer infection, mawala, any Panginoon, pain, oh God, yung kanyang mga any kapatid. weakness, any feeling Ang of tiredness, Lord. yung In the name of pulse, Jesus, Lord, restore, in Jesus' Panginoon, her health and as her well-being and in her Jesus' name, strength, Lord. At sa tanging pangalan patuloy, ni Jesus. Panginoon, Lord, ang inyong provisions, Lord, ay pagkaloob niyo po sa kanila, sa bawat isa sa aming mga kapatid. Maraming salamat, Lord, sa mga pinagaling niyo na Panginoon. And we continue, oh God, Lord, to intercede, pray in the gap, Panginoon, para sa kanila for continuous provisions niyo po at yung complete healing, Panginoon, para doon sa mga hindi pa po masyadong magaling, Lord. Full recovery and full restoration para po sa kanila in Jesus' name. Amen and amen. Isunod na po natin yung nangyari. Ang nangyari? Wait lang po. Stop. Nangyari na medyo wait lang po. Okay. So, isunod po natin yung ating pong prayers for the pillars of society. And today we are focusing on the business as our custom po every Wednesday. Ito po yung ating focus. Taas po natin sa Panginoon ang lahat ng mga involved in the business world, in the business sector of society, na ang lahat po ng mga pagpapala na nasa sa kanila ay kilalalin nila, acknowledge nila as blessings from God, and therefore ito ay maging magapit din nila to be a blessing to others in many ways than one. Ito ay kanilang ma-share, maibahagi sa ibang tao na nangangailangan. So sige po, ibadalangin natin patuloy na pagpapala at pangunguna ng banal na espiritu sa bawat negosyo na ito ay maging daluyan ng kabutihan, ng pagpapala at sa pamamagitan nito ay makilala ang ating Panginoon sa pamamagitan ng mga kawang gawa na kanila pong ginagawa through their businesses. So sige po, ipanalangin natin sila at itaas natin sa Panginoon for 1 minute. Tayo po sama-sama at sabay-sabay. Hallelujah. Maraming salamat, O God, sa mga kapatid namin, Lord, sa mga taong biniyayaan mo, Panginoon, ng mga negosyo, ng mga source of income, O God. Patuloy, Panginoon, na tayo, Panginoon, ay kanilang makilala sa kanilang buhay, Lord, and to acknowledge you, O God, and to give you thanks, O God, sa mga pagpapalang ito na kanilang dinarama. Pagpalain mo ng higit pa ang kanilang mga kabuhayan, ng kanilang mga negosyo, upang sila rin, Lord, yan, Panginoon, ang pagpapala para sa iba, so that people may know that there is a God who is the source of everything and who loves them. Salamat, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Patuloy na gamitin mo, Lord, ang mga negosyo na ito, Lord, upang makatulong sa mga nangangailangan. At makita din nila, Panginoon, Lord, ang role ng Panginoon na ginagampanan nila, Lord, sa pagtataguyod ng isang maganda at mabuting society, O God, sa pamamagitan ng kanilang mga negosyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so isunod na po natin yung ating prayers for the church and the ministries. At patuloy po nating isama sa ating panalangin ang mga pastor, ang mga diakonesa, ang mga leaders ng iglesia, ang bawat miyembro ng katawan ni Kristo. Katulad nga po ng atin pong sharing this morning
sa buhay ng bawat mananampalataya, talagang dumarating yung mga sitwasyon na kailangang tingnan natin kung at mag-decide po tayo. We may have to make a choice kung ano po talaga ano ba yung inuuna natin sa ating buhay. Ang sabi nga po sa salita ng Panginoon sa Matthew, seek first, diba, the kingdom of God, and everything, all these things shall be added unto you. So, ayun po yung ating pinanghahawakan, ang pangako ng Panginoon, anuman yung nais niyang isurrender natin sa Kanya, alang-alang sa ating pagsunod sa Kanya. Tunay na mayroon pong kalakip na pagpapala sa ating mga buhay. So, sige po, for 1 minute, tayo po ay dumulog sa ating Panginoon sa panalangin at tayo po ay sama-sama sa ating prayer blast for the church and the ministries. At isama na po natin ang prayers natin for the coming melting point. Do it again, Lord. Yan, malapit na. I think, ano ba, Saturday na yata ito. Saturday? Yes, Saturday sa Philippines. So, as a reminder lang po, dito po sa mga lugar natin, dahil sa time difference, ang 7 a.m. Sa Philippines na Saturday, dito po sa UK will already be Friday night. So, Friday night pa lang ay mag-umpisa na po tayo. So, buong magdamagan po tayo. Dito tayo po na nasa ibang bansa. Depende po sa time difference natin sa Pilipinas. So we have to take note of that if we want to join. Dahil via Zoom din po ito, it will be Friday night po sa atin. And then until magdamagan until the following morning po ng Saturday. Sa atin pong daybreak na po yon. So, ayan. And then, syempre, Empowering Academy, isama din po natin sa ating panalangin. And yung anniversary po ng LGI, Greater Heights of Glory sa 27 ng July. And then yung God's Power in Small Beginnings na launching po ng GMC sa Nueva Ecija. Isama din po natin ang lahat ng ito na ang Panginoon, ang pangunguna ng Banal na Espiritu, ang siyang maranasan ng bawat isa at ang lahat ay maisagawa at magampanan for the glory of God, for the greater glory of our Lord. Okay, so sige po, muli tayo po ay inanyayahang mag-unmute at ipanalangin po natin ang mga gawain na ito, ang church and ministry. Sama-sama po tayo at sabay-sabay sa ating prayer blast. Hallelujah. So Lord, tunay nga Panginoon na napakabuti mo, Lord. Ang inyong kaputihan, ang inyong katakilaan, Lord, ay walang katumbas at hindi mapapantayan. Walang katapusan, O God. Lord, maraming salamat that we are part of the body of Christ na ginagamit mo, Panginoon, ng bawat isa sa amin at ang platform na ito ng Daybreak, O God, para both global and international, Panginoon, upang patuloy, Lord, na kami ay manalangin, Lord, on behalf of the things that you wanted us to pray about. So, continue to pray for the church and the ministries, ang lahat po ng mga gawain, O God, na naka-schedule, Panginoon, Lord, lahat ng ito, pagpapalain mo, O God. At ang inyo pong lahat ng mga kaparaanan, ang mga provisions nyo, O God, lalong higit ang pangunguna nyo, O Banal na Espiritu, ang siyang mararanasan, Lord, ng bawat isa. Thank you, Lord, for the life of all the chosen ones, O God, na patuloy na ginagamit mo. Even those in history, O God, sa bawat anak mo, Panginoon, na tinutunghayan namin ang kanilang mga naging buhay, Panginoon, that shaped the history of the church, Panginoon, Lord. Patuloy na kami nagpapasalamat, Lord, sa lahat ng ito. In Jesus' name. Amen. Amen.
And for our prayers for the nations, patuloy po nating itaas sa Panginoon ang bawat nasyon, ang bawat bansa, and the government, especially the leaders sa Israel, sa Hamas, Ukraine and Russia, ating bansang Pilipinas, ang China, at yung bawat bansa na atin pong kinaroroonan, nasaan man tayo, lugar, isama po natin yan sa ating prayers. Let's ask the Holy Spirit to teach us and to lead us how to pray sa prayer point na ito, sa prayer blast na ito. Sige po mga kapatid, for 1 minute, tayo pong lahat sama-sama sa ating prayers for the nations and the governments. Hallelujah. Yes, Lord, patuloy na ang amin pong panalangin, Lord, ay laging nakadirect, O God, Lord, sa inyo pong kapangyarihan, Panginoon. Dahil ikaw po ang Diyos na lahat ng bansa. At alam namin, O God, na ang inyo pong mga kaparaanan, Lord, ang siyang pinakamabuti at pinakamainam, Panginoon, sa lahat ng mga sitwasyon na amin pong nararanasan, Lord, aming nangyayari sa aming kapaligiran. Lord, thank you that you continue to raise up leaders, Panginoon, Lord, na mayroon pong takot sa inyo, Panginoon, na mayroon pong pangunawa at pusong pagsunod, Lord, sa inyong mga salita, sa inyong pangunguna sa kanilang buhay. Patuloy, Lord, na pagpalain mo ang mga leaders na ito ng bawat mga gobyerno, Panginoon. At Lord, patuloy din na kayo po ang mag-manifest, Lord, sa pangyayari, sa mga nangyayari, Lord, sa mga conflicts between the nations. Patuloy, Lord, na ang inyo pong authority at sovereignty, Lord, ay siyang manibabaw pakilala upang ang lahat, Lord, ay magkaroon ng maayos, mapayapa, Panginoon, na pagre-resolve ng mga anuman po yung mga hindi pagkakaunawa sa pagitan ng mga bansang ito. Salamat, Panginoon, Lord. We know you are still very much in control. And for as long as you are the God na amin pong pinapanalanginan, O God, alam namin na lagi kang may tugon sa aming pong mga panalangin, sa inyong sariling kaparaanan, O God, sa inyong sariling panahon, O God. Maraming salamat. In Jesus' name, amen and amen. Okay. Sa atin pong panghuling panalangin and benediction, Pastor. Pastor Paul po, and for the closing prayer and benediction, Pastor Paul. Sige po, tayo po yung manalangin. Ama, tunay po na sa bawat araw na yung kaloob sa amin ay meron kayong laan na biyaya at pagpapala. Kaya patuloy po namin ibinubukas sa iyo ang aming pong mga buhay upang sa ganon ay dumaloy ang katuparan ng inyong mga plano para sa amin. Mga planong hindi sa amin ikasasama, kundi sa amin ikabubuti. At para kami bigyan ng isang kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Kaya Ama, salamat po sa buhay ni Adoniram Judson, na tunay po, O Diyos, na ang kanyang buhay ay isang buhay na nakatalaga sa inyo. Dahil sa iba't ibang uri ng pagsasakripisyo na kanyang naranasan, Ama, nananatili yung kanyang kaisipan na hindi po siya nagsasakripisyo sapagkat ang naaalala niya ay ang sakripisyong inyong ginawa sa pamamagitan na yung anak na si Jesus. Ama, alam namin hindi lang po ang Panginoong Hesus ang nagsakripisyo para sa amin, kundi kayo man, sapagkat hinayaan nyo ng inyong natatanging anak ay mawalay sa inyong piling. At ang kanyang pagkawalay ay hindi po para mamasyal, kundi ang kanyang pagkawalay ay para maging sakripisyo para sa amin. Kaya alam namin, Ama, na lahat ng ginawa ng Panginoon Kristong pagsasakripisyo
Una sa lahat, yung kanyang pagkawalay sa inyo. Pangalawa, yung hubarin ang kanyang pagkadiyos at danasin ang hirap at pasakit sa pamamagitan ng mga sugat sa kanyang katawan, sugat sa kanyang ulunan, sugat sa kanyang mga kamay at paa, maging sugat sa kanyang tagiliran, na siyang bahagi ng kanyang parusang tinanggap para sa aming pong mga kasalanan. Alam namin, walang makatutumbas doon. At salamat sapagkat lahat ng ginawang ito ng Panginoon Kristo na pagsasakripisyo na amin pong kinikilala at amin pong tinatanggap ay ginawa niya para kami po ay linisin, para kami po ay hugasan sa amin pong mga pagkakasala at para kami po ay palayain sa pagkaalipin sa lahat ng uri ng kasalanan at sa lahat ng uri ng ginawa ng mga masamang espiritu sa aming buhay. At ang kanyang kaloob sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo ay buhay na walang hanggan, buhay na matagumpay. Kaya salamat po sapagkat alam namin na sa aming pong buhay, patuloy din po ninyo kaming sasamahan. Kung iaalaw man nyo na kami po ay magsakripisyo, buong puso po naming tatanggapin sapagkat alam namin na hindi ito mawawala ng kabuluhan. Bagkos ito po ay magiging bahagi sa katuparan ng inyong plano para sa amin. Planong hindi sa aming ikasasama kundi sa aming ikabubuti at planong magbibigay sa amin ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Kaya salamat po Ama sa aking mga kapatid na nakasama ko po sa Daybreak Global na ito. Dalangin ko Ama na sila man, kung meron man silang sakripisyong pinagdadaanan ngayon o may sakripisyong pinagdaanan ng nakalipas na buhay at meron ding sakripisyong pagdadaanan pa. Ang pangako po ninyo na hindi nyo kami iiwan ni pababayaan man ang siyang aming patuloy na mapanghahawakan sapagkat kayo na nangako sa amin ay isang Diyos na tapat at patuloy na tumutupad sa kanyang mga pangako. Kaya salamat po, purihin kayo, dakilain kayo at luwalatiin kayo sa buhay na iyong kaloob sa amin. At nawa itong buhay na ito, magbigay ng kapurihan, karangalan sa inyo at tanging sa inyo po lamang sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesucristo kasama po ang iyong banal na Espiritu. Amen. 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 Mga kapatid, tanggapin ang pagpapala ng ating Panginoong Diyos, ang Diyos na siyang pag-ibig, ang Diyos na siyang bukal ng ating pag-asa at kapayapaan, ang siyang patuloy na magkaloob sa atin ng kagalakan at kapayapaan habang patuloy nating tinutupad ang kanyang kalooban na may matatag na pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Upang sa ganon sa ating pong mga buhay, mag-umapaw ang pag-asa na siya na nagsimula ng mabubuting bagay sa atin ay tapat na isakatuparan ang mga ito sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya mga kapatid, laging sumaatin ang kagandahang loob ng ating Panginoong Jesucristo, ang hindi nagmamaliw na pag-ibig ng Diyos Ama at ang gabay patnubay ng banal na Espiritu ngayon at magpakailanman. Amen. At muli, tanggapin natin ang pagpapala mga kapatid mula sa salita ng Diyos. Pagpalain po natin ang bawat isa sa pamamagitan ng number 6, 24 to 26. The Lord bless you and keep you. The Lord makes His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you give you His peace. Shalom of God, nothing lacking, nothing missing, nothing broken, great favor, great wealth from the Lord. Amen, amen, amen. Amen. Blessed Wednesday, everyone. Amen. Amen. Thank you.